Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga senior at sa lahat ng nakakaranas ng pabalik-balik na sakit ng binti. Aray! Yung pakiramdam na parang laging may pumipiga sa iyong binti. Yung kirot na gumigising sa iyo sa gabi o yung paninigas at pangangalay na nagpapahirap sa iyong pagtayo at paglakad. Heto na! Aalamin natin ang 10 halamang gamot na nagsisilbing lunas sa iba't ibang uri ng sakit ng binti. Pang-una sa ating listahan, ang bombero ng mga kasukasuan, ang luyang dilaw o turmeric. Kung ang sakit ng binti mo ay parang mainit, namamaga at naninigas, lalo na sa bahagi ng tuhod at bukong-bukong, malamang ito'y dahil sa pamamaga o inflammation. Yan po ang rheuma o arthritis. Kung ito isang sunog sa loob ng iyong kasukasuan, ang luyang dilaw ang iyong bombero. Ang pamunahing sangkap nito, ang curcumin, ay isa sa pinakamalakas na natural na anti-inflammatory sa buong mundo. Para itong isang espesyal na sundalo na direktang pumupunta sa sunog o pamamaga at inaapula ito mula sa pinakaugat. Hindi tulad ng pain reliever na tinatakban lang ang sakit. Ang curcumin ay tinutugunan ng sanhi. Sa regular na pag-inom ng tsaa ng luyang dilaw o pagsahog nito sa ulam, dahan-dahan yung binabawasan ng pamamaga kaya nababawasan din ang pananakit at paninigas. Pangalawa sa ating listahan, ang pampaginhawa sa nananakit na kalamnan, ang luya. Kung ang luyang dilaw ay para sa kasukasuan, ang ordinaryong luya naman po ay napakagaling para sa mga kalamnan o muscles. Yung sakit ba na parang pagod at nananakit ang iyong muscle sa binte kahit wala ka namang ginawang mabigat? Yan po ay muscle soreness. Ang luya ay may sangkap na tinatawag na gingerol na hindi lang panlaban sa pamamaga kundi mayroon ding warming effect. Kapag umiinom ka ng salabat, pinapaganda nito ang daloy ng dugo papunta sa iyong mga kalamnan. Ang mas magandang daloy ng dugo ay nangangahulugang mas maraming oxygen at sustansya ang nakakarating sa iyong muscles kaya mas mabilis itong gumaling at ma-relax. Para itong isang mainit na kumot na bumabalot sa iyong nananakit na kalamnan mula sa loob. Pangatlo sa ating listahan, ang DOH na pangwala ng sakit, ang yerba buena o mint. Ito po ay isa sa 10 halamang gamot na aprobado ng Department of Health at kilala talaga bilang isang natural na painkiller. Kung ang sakit ng binti mo ay dahil sa sobrang pagod, pangangalay o pilay, ang yerba buena ang para sa iyo. Mayroon itong analgesic properties. Ibig sabihin, may kakayahan itong harangan ang pain signals na papunta sa ating utak para siyang natural na paracetamol. Pwede po ninyong gawing tsaa ang mga dahon nito o para sa mas mabilis na epekto, maaari ninyong digdikin ang sariwang dahon hanggang sa lumabas ang katas nito at direktang ipahid o itapal sa masakit na parte ng inyong binti. Makakaramdam kayo ng cooling effect na nakakatulong para gumaan ang pakiramdam. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, ang pinaka-epektibong pantanggal ng uric acid, ang pansit-pansitan. Para sa mga dumaranas ng gout, yung biglaang pamamaga at matinding pananakit sa kasukasuan na parang tinutusok ng karayom, lalo na sa hinlalaki sa paa. Heto po ang inyong superhero. Ang gout ay sanhi ng sobrang uric acid na nagiging parang maliliit na kristal sa ating joints. Ang pansit-pansitan o ulasimang bato ay napakatagal nang ginagamit at napatunayan sa mga pag-aaral na may kakayahang magpababa ng level ng uric acid sa ating dugo. Para siyang isang magnet na humihigop sa sobrang uric acid para mailabas ito sa ating katawan sa kamamagitan ng pag-ihi. Ito po ay isa sa mga hindi bihirang halaman na direktang tinatarget ang mismong sanhi ng gout. Panglima sa ating listaran, ang circulation booster o pampaganda ng daloy ng dugo.
ang bawang. Yung pakiramdam ba ng mabigat na binte na parang laging may nakapatong o yung sakit na parang laging pagod? Minsan po ang dahilan niyan ay mahinang sirkulasyon ng dugo. Kapag makitib o barado ang mga ugat, hirap ang dugo na magdala ng oxygen sa inyong mga binte kaya ito sumasakit. Dito po magaling ang bawang. Ito ay may alisin at sulfur compounds na tumutulong na paluwagin ang ating mga ugat. Isipin niyo ang bawang na bilang isang natural na drain cleaner para sa ating mga ugat. Tinutulungan itong maging maluwang ang daluyan para maging maganda ang sirkulasyon hanggang sa dulo ng inyong mga paa. Pang-anin sa ating listahan, ang lunas sa manas, ang sambong. Isa pa sa dahilan ng mabigat at masakit na binte ay ang pamamanas o edema, yung sobrang pag-iipon ng tubig. Ang sambong ay isa rin sa mga halamang gamot na aprobado ng DOH at ito ay kilala bilang isang diuretic. Ibig sabihin, tinutulungan niya ang ating mga bato na ilabas ang sobrang tubig at asin sa ating katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. Kapag nabawasan ang sobrang tubig, nababawasan din ang pamamaga o manas at gumagaan ang pakiramdam sa mga binti at paa. Pangwalo sa ating listahan, ang tradisyonal na tapal sa pilay, ang dahon ng bayabas. Alam natin na ang pinaglalahan ng dahon ng bayabas ay panghugas sa sugat. Pero alam nyo ba na ito rin ay isang mabisang panlaban sa pananakit? Ang dahon po nito ay mayaman sa quercetin, isang malakas na anti-inflammatory at antihistamine. Nung unang panahon kapag may napipilayan o nababagok, nilalaga ang dahon ng bayabas at yung maligamgam na dahon na tubig ng laga ay ginagamit na compress o pantapal sa apektadong parte ng inyong binti. Nakakatulong ito na mabawasan ang pamamaga at ang sakit. Pangwalo sa ating listahan, ang natural na relaxant, ang tanglad o lemongrass. Yung sakit ba na may kasamang stress at pagod? Ang tanglad po, bukod sa pagiging anti-inflammatory, ay kilala rin sa calming properties nito. May taglay itong citral na hindi lang nagbibigay ng mabangong amoy, kundi tumutulong din na i-relax ang ating mga kalamnan at nerbiyos. Ang pag-inom ng mainit na tsaa ng tanglad ay hindi lang nakakabawas ng sakit, kundi nakakakalma din ng buong katawan. Isang kumpletong ginhawa para sa katawan at isipan. Pangsyam sa ating listahan, ang calming balm para sa mga ugat, ang oregano. Ang oregano ay hindi lang para sa ubo. Ang dahon nito ay mayaman sa rosmarinic acid, isang malakas na antioxidant at anti-inflammatory. Para sa mga taong may varicose veins o yung mga nakaumbok na ugat na minsan ay sumasakit at nangangalay, ang langis na gawa sa oregano o yung dinigdik na dahon na ipinapahid na ng may pag-iingat at hinalo sa carrier oil tulad ng langis ng nyuyog ay makakatulong na pakalmahin ang pamamaga at pagbutihin ng daloy ng dugo sa mga apektadong ugat. At ang pangsampu sa ating listahan, pampalakas ng pundasyon, ang malunggay. Paulit-ulit po nating binabanggit ang malunggay dahil halos lahat ay kaya niyang tulungan. Para sa sakit ng binte, paano ito nakakatulong? Una, napakataas nito sa calcium, pampatibay ng buto. Kapag malakas ang buto, mas maganda ang support. Pangalawa, mayaman ito sa potassium at magnesium na panlaban sa pulikat. At pangatlo, punong-puno ito ng anti-inflammatory compounds na halos 46 na klase. Isang kumpletong pakete para sa pangkalahatang kalusugan ng iyong binte, mula sa buto hanggang sa muscle at sa kasukasuan. Ayan po, 10 halaman na nasa ating paligid lang na maaaring maging sagot sa matagal nyo ng iniindang sakit. Salamat po sa inyong panunood at God bless!